Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-iingat ka doon. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo ring papabayaan ng bata sa sinapupunan mo. Mahalin mo siya, katulad ng naging pagmamahal namin sa'yo, kahit hindi mo pa siya nakikita at nahahagkan. Alam kong bata ka pa, Isabela, pero naniniwala ako na kaya mo nang gampanan ang pagiging magulang sa dami mo nang naisakripisyo sa amin ng nanay mo. Lagi kang tumawag kay Jenny. Makikibalita kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin, anak, Isabela. Ilan lang yan sa mga naging bilin sa akin ng magulang ko nang magpaalam ako sa kanila. Hindi ko pa nga maiwasang mapaluha nang sa wakas ay kinausap na ako ni nanay. Muntik pa ako mapahagulhol, pinigilan ko lamang iyon. Niyakap ko na mahigpit ang mga magulang ko bago ako tuluyang pumasok sa chopper na pagmamay-ari ni Doña Bella. Huwag ka nang umiyak, Ma'am Isabela. Makikita mo rin ulit sila. Pag-aalo sa akin ni Lana. Naramdaman ko pa ang paghaplos nito sa likuran ko. Tipid ng ngiti lamang ang tinugon ko dito at hindi na nakaimik pa. Alam ko naman iyon, pero kailan pa? Nakakalungkot lang at alam kong matatagalan bago ulit ako makabalik sa Cordova. At kapag nangyari iyon, ay sisiguraduhin kong matagumpay na ako sa pangarap ko. It will take forever, Isabela. You know that you're stuck with me. Biglang saadinitan mula sa gilid ko. Pero imbes na pansinin, ay umakto akong tila hindi ko siya narinig. Napabuntong hininga na lamang ako at pinikit ang mga mata ko. Dahil bukod sa nalulungkot ako, ay nakakaramdam din ako ng kaba sa pagsakay dito sa chopper. Halos isang oras ang tinagal namin sa himpapawid bago lumapag ang chopper sa tuktok ng isang gusali. Nauna nang bumaba si Nathan. Sumunod naman si Lana at inalalayan akong makalabas. Pagkarating sa labas, ay agad kaming pumasok sa elevator. Ilang minuto ang tinagal namin hanggang sa lumabas kami sa basement ng gusali. Sinundan namin si Nathan nang magtungo ito sa isang kulay itim na sasakyan. Pumasok ito sa backseat. Sumunod naman ako doon kaagad nang pagbuksan ako ni Manong Edgar. Habang ito naman at si Lana ay nagtungo sa driver seat at passenger seat. Tahimik kong kinabit ang seatbelt sa katawan ko at ibinaling ang paningin ko sa labas ng bintana nang magsimulang umandar ang sasakyan. Let's eat first, Manong Edgar. Dumaan muna tayo sa resto, wika ni Nathan. Binasag nito ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Opo, Sir Nathan. San ho ba tayo? Magalang na tanong naman ni Manong Edgar. Fast food will do. We have to hurry. Madami akong gagawin ngayong araw. Tugon naman ni Nathan. Mula sa gilid ng mata ko ay nakita kong humikab ito. Kinalas din ito ang ilang botones ng polo niya. Sinunod naman ni Manong Edgar ang sinabi ni Nathan. Huminto kami sa isang fast food kung saan ang anli at manok ang pangunahin nilang produkto. Tabi tayo Lana sa upuan. Ani ko nang pumasok kami sa loob. Umiling naman ito. Hindi pwede, Ma'am Isabela. Kami ni Manong Edgar ang magsasalo sa isang mesa habang nakahiwalay naman kayo ni Sir Nathan. Ganon? Malungkot na ani ko. Tila dismayado pa ang boses ko. Iba-iba talaga ang mayayaman. Naalala ko kasi nung minsan lumuwas kami ni Adrian patungo dito sa syudad. Kasalo namin noon ang driver nitong si Manong Roger sa mesa kapag kumakain kami, kumpara kay Nathan na hindi. Sa bagay, ano ba ang aasahan ko kay Nathan? Mataas nga pala itong tao at makapangyarihan pa. Tumango naman si Sexy. Sige na ma'am, puntahan mo na si Sir Nathan at o-order lang kami ni Manong Edgar. Napilitan namang tumango ako at saka nagtungo kung saan nakapwesto si Nathan. Naabutan kong abala ito sa cellphone niya at may kinakausap. Tahimik naman akong naupo sa harapan nito. Nag-iwas naman ako ng tingin dahil sa akin nakabaling ang paningin niya. Yes ma'am,
Kakain lang kami at tutungo kami dyan. Dinig kong sambit ni Nathan. May kung ano pa itong sinasabi hanggang sa nagpaalam na ito. Binaba nito ang cellphone at mula sa gilid ng mata ko ay nakita kong nakatitig pa rin ito sa akin. We will going to meet my mother later. Saad nito sa baritonong boses. Tahimik naman akong tumango. Ayokong kausapin si Nathan. Hanggat maaari, ayoko na munang kibuin ito. Lalo na at nasa isipan ko pa rin ang pagbabanta nito sa akin kanina. At matapang man ako kung titingnan dito sa loob-loob ko ay naramdaman ko pa rin ng takot sa mga sinasabi niya. Natatakot ako sa maaari nitong gawin sa akin. Lalo na at kami-kami lang ang magkakasama ni Lana at Manong Edgar sa tutuluyan namin. Walang Doña Bella na maaring pumrotekta sa akin. At iyong moment na sumama ako dito kay Nathan sa syudad ay parang binigyan ko rin siya ng karapatang pahirapan ako. Hindi ko pa lubusang kilala si Nathan, ngunit makakasiguro ako na hindi lamang pagbabanta lahat ang sinasabi niya. Alam kong totohanin niya iyon. Bakit hindi ka nagsasalita? Natatakot ka ba sa akin? Narinig ko ang muling pagsalita ni Nathan, dahilan upang lingunin ko ito. Pero imbes na magpakita ng takot, ay nginisian ko ito. Hindi ako natatakot sa'yo. Matakot ka kapag nawala na lahat ng nasa'yo. Sarkastikong saad ko dito. Pilit ko ring pinablangko ang hitsura ko upang wala itong makitang emosyon sa akin. Akala ko ay masisindak ito sa sinabi ko. Ngunit nang makita ko ang pag-angat ng sulok ng labi ni Nathan ay napakuyom ako ng kamao. Walang mawawala sa akin. Kontrolado ko ang lahat. Kaya kong kontrolin ang lahat, mapatao man o bagay. And you, Isabella, you are not exempted. Saan nito, sa tila siguradong sigurado ang tono ng kanyang boses. Ang kulay abuhin nitong mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ko. Samantala ay mas humigpit naman ang pagkakakuyom ng aking kamao. Balang araw, makakahanap ka rin ng katapat mo. Malamig na saad ko kay Nathan. Muling umangat ang sulok ng labi nito at napasandal sa upuan. And I can't wait for that day to happen. Mayabang na tugon naman niya sa akin. Hindi na ako tumugon pa sa sinabi niyang iyon. Basta ay magkahinang pa rin ang aming mga mata at parehong nagliliyab ng galit. Naputol ang mga tensyong namamagitan sa aming dalawa nang dumating sila na at nilapag sa mesa namin ang numero ng pagkain namin. Kapwa naman kami napabitaw ng tingin sa isa't isa. Ay, ang tamis naman po ng tingin na ninyo, ma'am, sir. Tila kinikilig na sambit nila na sa amin. Muli ako nag-iwas ng tingin at hindi na imik pa. Habang si Nathan naman ay sininghalan sila na. Go back to your table. Stop saying nonsense thing. Masungit na anito. Tila natataranta namang napapitlag sila na. Ay, ang sungit. Bubulong-bulong na anito pa bago bumalik sa mesa nila ni Manong Edgar. Ngunit halata namang nasaktan ito sa pagsinghal ni Nathan. Mabilis niya lamang na itago iyon. Hindi mo kailangang pagsabihin ng ganoon sila na sa pampublikong lugar. Hindi na natiis na ani ko dito. Para iyon lang kasi kahit mahina ang boses niya ay pasigaw pa rin iyong sinabi. Nakita ko naman ang pagsalubong na magkabilang kilay nito dahil sa sinabi ko. Halatang hindi nito nagustuhan ang narinig niya. And why is that? You agree with her? Fucking disgusting. Tila diring-diri na saan nito. At wag mo akong manduhan. Binabayaran ko ang babaeng yun, kaya lahat ng gusto ko ay maaari kong gawin. Mayabang pang dagdag nito. Dismayado akong napailing. Haya na naman siya sa salitang binabayaran. Mukhang pera lang talaga ang importante sa kanya. Napabuga ako ng hangin dahil doon. Minsan talaga ay ang kitid ng isipan ng gagong ito. Sarili niya lamang lagi ang tama at sarili lamang niya ang pakikinggan niya. Dahil katulad ng sinabi niya, makapangyarihan siyang tao at lahat nakokontrol niya. Imbes na patulan si Nathan at palaki ng isyu na iyon ay nanahimik na lamang ako. Alam ko naman kasi na wala akong panalo sa kanya.
Papaniwalaan niya lamang ang gusto niyang paniwalaan. At sino ba ako para pakinggan niya? Oo nga, at sang-ayon ako sa kanya na totoong nakakadiri ang sinabi ni Lana na ang sweet naming tingnan dahil lang sa nagkatitigan kami. Ngunit hindi niya naman kailangang singhalan yung tao. Nasaktan iyon panigurado. Iyon din kasi ang mahirap sa kanya. Hindi niya makuha ang pinupunto ko. Namayani naman ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Nathan. Mabuti at wala na itong sinabi pa. Dahil kung hindi, ay malapit ko na talaga siyang patulan. At hanggang sa makakain kami at umalis doon, ay wala pa rin kaming naging imikan dalawa. At mas okay ang ganoon para sa akin. Tahimik din ang lahat sa loob ng sasakyan. Maging si Lana ay hindi makatingin sa amin. Iniisip siguro nito na napahiya siya kanina at pinagalitan siya sa harapan ko at ng mga tao. Nakatingin lamang ito ng diretso sa unahan at kahit ang pagsulyap sa salamin ay hindi nito magawa katulad ng ginagawa niya kanina. At katulad din kanina, si Nathan ang bumasag sa katahimikan sa loob. Inutusan nito si Manong Edgar na dumaan daw sa kumpanya. Tumango naman ito at sinabing oo. Matapos noon ay muling namayani ang katahimikan sa buong biyahe namin at masyadong nakakabagot dahil mabigat ang trapiko dito sa highway. Ayos lang po ba kayo, ma'am? At sa wakas ay muli ko narinig ang boses ni Lana na magsalita. Nakatingin ito sa akin sa may salamin. Tipid ako napangiti at mula sa paghahawak ko sa aking sentido ay umayos ako ng upo. Bigla lang ako nahilo. Epekto siguro ng pagbubuntis ko. Mahinang tugon ko. Naku, Ma'am Isabela, ang haba na kasi ng binahin natin. Mabuti at kumain ka na. Kailangan mo na talaga makapagpahinga. Baka may stress ka. Bawal pa naman sa buntis ang may stress. Nag-aalalang saad nila na sa akin. Nakita ko pang may hinalungkay ito sa bag niya. At matapos noon ay may inabot siya sa akin. Heto, ma'am. Amoy-amoyin mo muna. Baka masuka ka eh. Dagdag pa na nito. At kahit nanghihina at nahihilo, ay inabot ko naman iyon. Ngumiti ako kay Lana. Maraming salamat, Lana. Mahinang tugon ko at binuksan ko iyon. Itinapat ko iyon sa aking ilong at sumandal sa upuan. At mula sa gilid ng aking kaliwang mata, ay nakita kong tumigil sa pagtipa ng kung ano ng kanyang cellphone si Nathan at saka lumingon sa akin. Salubong ang magkabilang kilay nito. Are you really sure that you're dizzy? O baka nag-iinarte ka lang at ayaw mo nang tumuloy sa lakad natin? Tila nagdududang tanong nito sa akin. Nagsalubong naman ang magkabila kong kilay at kung ano ang naging reaction ko ay ganoon din kay Lana. Nakaharap kasi ito sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Nathan. Tila nagulat din ito sa inasta nito. At maya-maya din ay umayos ito ng pagkakaupo at pinagtuunan ng pansin ng kanyang cellphone. Anong pinagsasasabi mo? Mahina ngunit galit na saad ko. Kung hindi lang talaga ako nahihilo, ay baka kung ano na ang nagawa ko. Napaismid si Nathan. Who knows that you're good at acting too at nag-iinarte ka lang. Nakaka-insultong anito pa. Nailing naman ako. Napaka-imposible mong tao. Saad ko naman. At imbes na patulan pa ito, ay ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Bahala siya kung anong iisipin niya. Wala akong pakialam sa opinyon niya. Hindi rin naman naimik si Nathan. Ngunit maya-maya lang din ay narinig ko ang pagtunog ng cellphone nito. At nakakailang ring pa lamang nang mawala iyon. Hanggang sa marinig ko itong magsalita. Yes, abuela. Bungad na wika ni Nathan. Napadilat ako ng aking mga mata dahil doon at nagulat ako nang makita kong masama ang tinging ipinukol nito kay Lana. Of course, hindi kami tutuloy sa lakad namin at magpapahinga na kaagad si Isabela pagdating sa bahay. I will take care of her too. Malumanay na anito pa sa kausap niya, ngunit taliwas sa ekspresyon ng kanyang mukha sa mga sinasabi niya. Dahil nalilisik ang mga mata nito kay Lana. Nagsalubong ang magkabila kong kilay. Anong nangyayari at parang kakainin niya ng buhay si Lana. Yes, I will update you. And please, abuela,
Ako na lamang ang tawagan mo kapag mangungumusta ka dahil ako naman ang asawa ni Isabela. Responsibilidad ko siya. Muling anito pa at hanggang sa pinatay na niya ang tawag. Padabog niyang nilapag sa upuan ng cellphone dahilan upang mapapitlag ako. Lana! Galit na tawag nito kay Lana. Yes, Sir Nathan? Gulat at tila natataranta namang sambit nito. How could you? Anong karapatan mong magsumbong kay Abuela ng mga sinasabi ko? At wala ka pang pinapalampas sa detalye. Do you want me to fucking fire you? Galit na anito. Sorry po, Sir Nathan. Hindi na po mauulit. Mangiyak-ngiyak na anito pa at bumalik sa maayos niyang pagkakaupo at napatungo. Napasulya pa ito sa akin bago bumalik sa upuan niya. Ano ba, Nathan? Suway ko dito, ngunit tila wala itong narinig. Napaismid lamang ito at napailing. Ako ang nagpapasahod sa'yo and your loyalty should be mine. And even you, Manong Edgar. Ako ang susundin ninyo. Walang magsusumbong sa abuela ng lahat ng makikita at maririnig ninyo. Naiintindihan niyo ba ako? Hindi ko alam, ngunit biglang dinagundong ng malakas ang dibdib ko dahil sa galit na boses na iyon ni Nathan. Tila babala ang mga sinasabi niyang iyon na wag na akong tumuloy sa pinapasok kong ito. Pero papaano ako makakatakas? Narinig ko naman ang agarang sagot ni Lana. Sumang-ayon sila dito. Hindi ako nakaimik. Napatungo ako. Tila isa akong kandila na unti-unting nauupos. Good. But to make sure, all gadget will be confiscated. Gagamit lamang kayo noon kung kinakailangan at kapag tatawag kayo sa pamilya ninyo, you will never give an update about our situation here. Babantayan ko rin ang mga kinikilos ninyo dahil kung hindi kayo susunod, hindi na kayo makakabalik pa sa pamilya ninyo. Pinalnasaan nito, may pagbabanta pa sa tono ng kanyang boses. At sa mga oras na iyon, doble-doble ng kaba ang nararamdaman ko sa dibdib ko. Tila wala na akong kawala sa paghihiganti niya sa akin. Pakiramdam ko ay wala na akong kakampi, lalo na at maging sinalana ay hawak niya na. At natatakot ako dahil kakaiba ang galit na nakikita ko sa ekspresyon ni Nathan. Punong-puno iyon ng pagbabanta.